Malamig ang simoy ng ni Harry Costello sa makitid na kalsada ng isang maliit na baryo. Pagkatapos ng ilang oras ng biyahe mula sa syudad, sa wakas, narating na niya ang lugar kung saan niya balak magtago, malayo sa magulong buhay ng isang bilyonaryo. Bitbit ang isang simpleng backpack. Lumingali-nga siya sa paligid. Tahimik. Walang ingay ng trapiko. Walang makukulit na mamamahayag. At higit sa lahat, walang abala mula sa kanyang pamilya o fiancé. Shit. Bakit parang ang tahimik? Bulong niya sa sarili. Sa hindi kalayuan, isang babae ang naglalakad papunta sa kanya. May bitbit itong basket na punong-puno ng gulay at mukhang hirap na hirap sa bigat. Hoy kuya! Atras ka naman dyan! Hindi ka mukhang estatwa para tumunganga lang dyan sa gitna ng daan. Sigaw ng babae habang nilalagpasan siya. Napakurap si Harry. First time siyang pagsabihan ng ganoon. Sa syudad, lahat ng tao ay halos magluhod sa harapan niya. Pero dito, napatingin siya sa babae. Matangkad ito, maputi, at may mahabang buhok na bahagyang basa. Nakasuot ito ng simpleng floral na bestida at tsinelas. Hindi niya alam kung bakit pero parang iba ang dating ng babaeng ito sa kanya. Ano? Wala kang dila? Dagdag pa ng babae. Natauhan si Harry. Sorry. Sorry, miss. Saan ba ang pinakamalapit na matutuluyan dito? Napataas ng kilay ang babae. Ikaw? Mukhang wala kang plano sa buhay Bakit? Nagliyas ka? Biro nito. Medyo napatikim si Harry. Hindi naman sa ganun. Tinignan siya ng babae. Sinuri ito. Kahit ano pa yan. Halika na lang. Mukha kang gutom. Sabi ng babae at naglakad papalayo. Saan? Sa bahay namin, syempre. Hindi kita pwedeng iwan dito na mukhang naliligaw na penguin. Hindi alam ni Harry kung matutuwa ba siya o maiinis sa bansag sa kanya. Pero dahil wala naman siyang ibang pupuntahan, sumunod na lang siya sa babae. Pagdating nila sa iisang maliit na bahay na gawa sa kahoy, agad siyang inalok ng tubig ng babae. Minom ka muna dyan, o mamamatay ka na sa gutom. Sabi nito habang inilalapag ang basket ng gulay sa lamesa. Salamat, sabi ni Harry at uminom. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling inalok ng tubig na hindi mula sa mamamahaling bote. Ngayon, ano ang pangalan mo? Tanong ng babae. Nag-aalangan siyang sagutin. Harry? Harry? Napakunot ang noo ng babae. Wala bang apelyido yan? Ngumiti siya. Basta, Harry lang. Nagtaas ng kilay ang babae. Ako naman si Mira. Mira Panaligan. Ngumiti siya at naglahad ng kamay. Nice to meet you, Mira. Tiningnan lang siya ni Mira at hindi niya tinanggap ang kamay niya. Hindi ako mahilig makipagkamay. Basta, ayos lang na nandito ka muna. Pero kung tumad ka, lumayas ka na agad. Napatawa si Harry. Huwag kang mag-alala. Sanay ako magtrabaho. Napairap si Mira. Sige nga. Bukas, subukan natin kung totoo yan. Kilalanin muna kita bago kita patuloyin dito. Hindi alam ni Harry kung anong klaseng pagsubok ang mangyayari kinabukasan. Pero sa ngayon, naisip niyang wala namang masama kung mananatili siya rito kahit sandali lang. Wala siyang ideya kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya sa probinsya.
Pero sa presensya ni Mira, tila mas nagiging interesado siyang malaman ito. Maagang nagising si Harry dahil sa ingay ng tilaok ng manok at kaluskos sa labas. Napahilot siya sa sentido. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng paggising. Wala ang malambot niyang kama, ang aircon, at ang tahimik na kwarto sa kanyang penthouse. Lumabas siya ng silid at nadatnan si Mira na abala sa paghahanda ng almusal. Nakasuot ito ng simpleng damit at nakatali ang buhok. Hindi man lang siya nilingon ng babae at patuloy sa paghiwa ng kamatis. Gising ka na pala, ani Mira habang iniaabot sa kanya ang isang basket. Dali, sumama ka sa akin. Napakunot ang noo ni Harry. Saan? Maghahani tayo ng gulay. Ha? Napatingin siya sa basket. Bakit ako? Teka, di ba sabi mo kahapon sanay ka magtrabaho? Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Mira. Tingnan natin kung totoo nga yan. Napalunok si Harry. Wala siyang ideya kung ano ang eksaktong gagawin. Pero dahil ayaw niyang mapahiya, sumunod na lang siya. Dinala siya ni Mira sa isang maliit na taniman sa likod ng bahay. Makikita mga hilera ng talong, sitaw, at iba pang gulay. Huminga siya ng malalim. Di niya akalaing darating ang araw na hahawak siya ng lupa. Sa literal na paraan. Sige na, huwag kang tatanga-tanga dyan. Natatawang sabi ni Mira habang sinisimulan na niyang mamitas. Sinubukan niyang gayahin ang ginagawa ng babae. Yumuko siya at maingat na pinitas ang isang bunga ng talong. O yan! Hindi ka naman pala inutil. Natatawang sabi ni Mira. Napailing si Harry. Grabe ka naman. Makapanlait. Totoo naman, di ba? Tumawa si Mira. Pero seryoso, bakit ka nandito? Hindi ka naman talaga mukhang taga-probinsya. Napahinto si Harry. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo o mag-imbento ng kwento. Ngunit sa tingin niya, hindi naman interesado si Mira sa kanyang yaman. Gusto ko lang lumayo sandali. Sagot niya. Tumango si Mira, tila hindi na nagtangkang mag-usisa pa. Ganun ba? Sige. Pero tandaan mo, dito sa baryo, hindi uso ang tambay. Dapat, nagtatrabaho ka. Ngumiti si Harry. Opo, ma'am. Muling natawa si Mira. Sa hindi niya may paliwanag na dahilan, pakiramdam niya ay magiging masaya ang pananatili niya rito. Kahit pa mukhang maraming pagsubok ang naghihintay sa kanya. Matapos ang maghapong pagtulong sa bukid, ramdam ni Harry ang pagod na hindi niya naranasan kahit kailan sa syudad. Mula sa pag-aani hanggang sa pagbuhat ng mga gulay, bawat hakbang ay parang isang pagsubok sa kanyang katawan. Nakita mo? Hindi lang pera ang nagpapakain sa tao, sabi ni Mira habang inaayos ang mga gulay sa malaking bayong. Dapat mong paghirapan yan. Napabuntong hininga si Harry. Oo naman. Alam ko na. Good. Kasi bukas, isasama kita sa bayan. Magbebenta tayo sa palengke. Hindi na umangal si Harry. Wala rin naman siyang ibang magawa kundi sumunod. Kinaumagahan, maagang gumising si Harry. Agad siyang sumama kay Mira papunta sa bayan sakay ng isang lumang tricycle. Pagdating nila sa palengke, agad nilang inihanda ang paninda. Sa gitna ng ingay at tawaran ng mga tindera, ngayon lang napagtanto ni Harry kung gaano kaiba ang buhay dito kumpara sa marangyang mundong kanyang kinalakihan. Dito ka. Ikaw ang bahala sa talong at kamatis.
Utos ni Mira habang abala sa pag-aayos ng mga gulay. Napatitig si Harry sa kanya. Anong gagawin ko? Napahirap si Mira. Aba, edi magbenta ka? Wala siyang nagawa kundi sundin ito. Ilang sandali pa, isang matabang ginang lumapit sa pwesto nila. Iha? Magkano ang talong? Tanong ng ginang kay Mira. Siya po ang mag-aasikaso niyan. Sagot ni Mira sabay turo kay Harry. Napalunok siya. 50 pesos po per kilo. Napataas ng kilay ang ginang. 50? Ang mahal naman, sa kabila 40 lang. Natarantas si Harry. Biglang sumingit si Mira. Aba, Nay, sigurado po ba kayong sariwa yung nasa kabila? Sa amin, siguradong bagong ani at walang halong daya. Kung gusto niyo ng mas magandang kalidad, dito na kayo. Napanganga si Harry. Sa isang iglap, parang nabaligtad ang sitwasyon. Napakamot ng ulo ang ginang pero sa huli, bumili rin ito ng 1 kilo. Nang umalis na ang customer, natatawang lumapit si Harry kay Mira. Paano mo nagawa yun? Ngumiti si Mira. Madali lang. Dapat, marunong kang manindigan. Di porket tumawad ang customer, papayag ka agad. Napangiti si Harry. Galing mo dun. Siyempre, dapat lang. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa pagbebenta, biglang may lumapit na grupo ng kalalakihan. Mukhang hindi sila basta-basta mamimili. Isa sa kanila, isang matangkad at mayabang ang tindig. Ang tumingin ng masama kay Mira. Mira, wala pa rin bang balak bayaran yung utang ng tatay mo? Napayukom ng kamao si Mira, pero pilit siyang ngumiti. Wala akong alam sa utang na yan. Kung may gusto kang singilin, Karding, doon mo singilin ng tatay ko. Ngumisi si Karding. Hindi pwedeng ganon. Alam mo namang may kasunduan tayo, di ba? Napakunot ang noo ni Harry. Anong kasunduan? Tumingin si Mira kay Harry na parang sinasabing huwag na siya makialam. Pero huli na. Napangisi si Karding at lumapit kay Harry. At sino ka namang ha? Bagong tagapagtanggol ni Mira? Ngumiti si Harry. Pero malamig ang tingin niya. Baka gusto mong itigil yang habang maaga pa. Napatawa si Karding at ang mga tauhan nito. Ikaw? Di mo alam kung sino ang nakakalaban mo. Ngumiti lang si Harry. At ikaw? Hindi mo rin alam kung sino ako. Tahimik na nagkatinginin ng mga tao sa paligid. Alam nilang may namumuong gulo at tila hindi ito matatapos ng basta-basta. Nagkatinginan sina Harry at Karding. Pero bago pa lumala ang tensyon, isang malakas na boses ang pumigil sa kanila. Mira, pananaligan! Natahimik ang buong palengke. Sabay-sabay na lumingon ang mga tao sa pinanggalingan ng boses. Sa gilid ng daan, may paparating na mag-asawang mukhang gigil na gigil. Isang matabang ginang na may hawak na sandok at isang matangkad na lalaking mukhang sanay sa pagbubuhat ng sako. Napanganga si Harry. Ito na yata ang tunay na laban. Napanunok si Mira. Ay, patay. Lumapit ang ginang at agad siyang sinabunutan. Anak, anong pinagagawa mo rito, ha? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Nanay ma, sandali lang. Pumiglas si Mira pero mahigpit ang kapit ng nanay niya. Aba, kumukontra ka pa. Sabat naman ang ama niya na nakapamulsa habang nakatingin kay Harry. At sino tong mukhang naliligaw na batang to?
Nagtaas ng kamay si Mira. Parang sinusubukang huminto sa pagsabog ng sitwasyon. Okay. Magpapaliwanag ako. Pero ma, pakibitiwan mo na yung buhok ko. Napairap ang ginang pero bumitaw rin. Sige, magpaliwanag ka. Humininga ng malalim si Mira at turo kay Harry. Siya si Harry. Nagreyas siya. Napakurap si Harry. Ba't parang ang simple ng paliwanag? Bulong niya. Napakunot ng noo ang nanay ni Mira. Naglayas? Tinignan siya mula ulo hanggang paa. At bakit mo siya kasama? Nagkakamot ng batok si Mira. Kasi ma, nakita ko siyang nakatanga sa gitna ng kalsada parang gutom na gutom. Ano magagawa ko? Di kinuha ko siya. Parang pusa lang, sabat ng tatay niya. Napahagalpak ng tawa ang mga nagtitinda sa palengke. Hindi makapaniwala si Harry sa naririnig niya. Ma, huwag kang mag-alala. Dagdag ni Mira sabay tapik sa balikat ni Harry. Sanay raw yan sa trabaho. Kahapon nag-ani kami ng gulay tapos ngayon, assistant ko sa pagbebenta. Napatingin sa kanya ang nanay ni Mira. Tila sinusuri siya. Ikaw ba talaga yan, Mira? May pinagtatrabahuha ka ng libre? Hoy ma, hindi naman libre. Nakikikain siya sa bahay natin. Napakamot ng sentido si Harry. Ano ba itong napasok ko? Tanong ni Harry sa isipan. Napahinga ng malalim ang nanay ni Mira. At ikaw binata? Turo nito kay Harry. Totoo bang naglayas ka? Hindi alam ni Harry kung paano ipapaliwanag ng hindi nagkakaroon ng komplikasyon. Parang gano'n na nga. Bakit? Tanong ng tatay ni Mira. May pinagtataguan ka? Bago pa siya makasagot, biglang sumingit si Mira. Broken-hearted yan pa. Ha? Sabay na tanong ng magulang niya. Nagtaas ng kilay si Harry. Hoy, hindi. Pero mukhang hindi na siya pinansin ng mga magulang ni Mira. Aba, di dapat bigyan natin to ng pampalakas ng loob. Sabi ng nanay niya. Alika, iho. Iuwi natin to sa bahay at pakainin ng masarap. Sangayon ako dyan. Sabi ng tatay niya. Para namang hindi siya magmukhang kawawa. Tumingin si Harry kay Mira. Ano ba to? Ngumiti si Mira. Good luck, boy. Mukhang party ka na ng pamilya namin. Habang naglalakad sila pauwi. Hindi alam ni Harry kung matutuwa pa siya o manghihinayang sa desisyong sumama kay Mira. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya pwedeng umatras sa kaguluhang pinasok niya. Pagdating nila sa bahay ng pamilya Panaligan, agad na pinupo si Harry sa mahabang lamesa sa kusina. Kahit simple lang ang bahay, gawa sa kahoy, at may mga lumang gamit. Pakiramdam niya ay mas maaliwalas ito kaysa sa penthouse niya sa syudad. Aba, iho, mukhang butot balat ka na. Kailangan mo kumain na mabuti. Sabi ng nanay, habang abala sa paghahanda ng pagkain. Nay, hindi naman siya butot balat. Kontra ni Mira. Actually, mukhang mas mabigat pa nga siya sa bigas na binubuhat ni tatay. Napairap si Harry. Salamat Talagang nakaka-boost ng confidence. Tumingin sa kanyang tatay ni Mira na natahimik lang habang nagsisiga sa may labas. Iyo, anong trabaho mo sa syudad? Napaiisip si Harry. Dapat ko bang sabihin, bilyonaryo ako? Tanong ni Harry sa isipan. Business po? Business? Napataas ng kilay ang tatay ni Mira. Ano? Nagbebenta ka rin ng gulay? Halos mabulunan si Mira sa tawa. Wow, Harry! Di ko alam na may kompetisyon pa lang negosyo namin sa bayan. Umiling si Harry. Hindi, ibang business. Ano nga, hardware,
Palayan, babuyan? Biglang sumingit ang nanay ni Mira. Huwag na kayo mag-usap tungkol sa trabaho. Kumain na lang tayo. Isang malaking bandihado ng pritong isda, ginisang gulay, at kanin ang inilapag sa harap nila. Agad na kumuha si Mira ng kanin at nilagyan ng plato ni Harry. Kain ka na. Sarap yan. Baka hindi mo kayanin yung training ko bukas. Busin mo yan, palakas ka. Napakunot noo si Harry. Training? Ngumiti si Mira. Oo. Hindi lang pag-ani ng pagbenta ang gagawin mo. Dapat marunong ka rin mag-ilagay ng baboy, maghigib ng tubig, at syempre, maglinis ng kubeta. Sige na, kumain ka na para may lakas ka. Sarap ng luto ni nanay oh. Muntik na malaglag ang kutsara ni Harry. Ha? Tumawa ang tatay ni Mira. Ayos yan anak. Matututong si Harry ng totoong trabaho. Tumingin si Harry kay Mira. Akala ko ba assistant mo lang ako sa gulayan? Ngumisi si Mira. Hindi mo naman sinabi kung hanggang kailan ka rito, di ba? Kaya habang nandito ka, huwag kang paisi-isi. Napahiling si Harry. Di niya alam kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya makakaalis ng basta-basta. Fine. Sagot niya, sabay subo ng kanin. Pero kapag hindi ko kinaya, mananagot ka. Napangisi si Mira. Challenge accepted, boy. Matapos ang hapunan, naganap si Harry ng lugar na may signal sa labas ng bahay. Nasa baryo siya. Kaya halos wala siyang makuhang matinong reception. Naglakad siya papunta sa isang matandang puno at doon sinubukan tawagan ng ama niya. Ilang ring lang ang lumipas bago sumagot ang kabilang linya. Harry Costello. Napahirap si Harry. Eto na naman tayo. Hello rin sa'yo, Dad. Nasaan ka? Direktong tanong ng ama niya. At kahit hindi niya nakikita, ramdam niya ang bigat ng boses nito. Bakit ka biglang nawala ng walang pasabi? Alam mo bang anong gulong iniwan mo sa kumpanya? At sa engagement mo kay... Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Putol ni Harry. Dad, gusto ko lang mapag-isa. Mapag-isa? May halong inis ang tawa ng ama niya. Nasa ang resort ka na naman? O baka sa isang mong kondo? Pumalik ka na rito at pag-usapan natin to ng maayos. Huminga ng malalim si Harry at tumingin sa paligid. Ang madilim na daan, ang maliit na bahay ng pamilya Panaligan, ang malamig na simoy ng hangin, wala siyang kahit anong luho rito. Pero bakit parang mas masarap huminga? Dad, hindi ako nasa resort. Nasa isang baryo ako. Isang lugar na malayo sa gulo ng negosyo at pamilya natin. At hindi pa ako babalik. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo bago muling nagsalita ang ama niya. Harry, wala kang choice. Bumalik ka ngayon. Napangisi si Harry. Yan nga ang gusto kong baguhin, Dad. Ayoko na ng buhay na laging dikta ng iba. Ngayong malayo ako, natutunan kong gusto ko munang mabuhay ng simple. Simple? Napailing ang kanyang ama. Anong kalokohan yan? Wala sa dugo natin ang pagiging simple, Harry. Bilyonaryo ka. Isang kastelo. Napalunok si Harry. Dati, ipinagmamalaki niya ang apelidong iyon. Pero ngayon, pakiramdam niya, yun ang tanikala na matagal nang nakagapos sa kanya. Dad, hindi ako babalik. Harry! Pinatay niya ang tawag bago pa makapagsalita ulit ang ama niya. Napabuntong hininga siya at napaupo sa ugat ng puno.
Hindi pa siya handang bumalik. Ayaw pa niyang isuko ang tahimik na buhay na natagpuan niya rito. Bahala na. Bulong niya. Maya-maya biglang sumulpot si Mira sa likod niya. May hawak na flashlight at may nakakalokong ngiti. Oh, boy, anong drama mo dyan? Baka naiiyak ka na sa homesick. Napangiti si Harry at umiling. Hindi. Masaya nga ako rito eh. Totoo yan? Tumaas ang kilay ni Mira. Baka kasi bukas, makita na kita sa dyaryo na bilyonaryo nagtatago sa baryo. Nahanap. Natawa si Harry. Hindi ako basta-basta makikita. Besides, hindi ko pa kayang iwan ang training mo bukas, di ba? Ngumisi si Mira. Good, kasi bukas, baboy naman ang kasama mo. Halos mabilaukan si Harry sa sariling laway. Ano? Ano sabi mo? Tilig ka na. Maaga tayo bukas. Natatawag sabi ni Mira bago siya iniwan sa madilim na daan. Napailing na lang si Harry. Ano na naman kaya ang pinasok niya? Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, ay may marahas na pagkatok sa pinto ng silid ni Harry. Hoy! Harry, gising na! Sigaw ni Mira mula sa labas. Napabalikwas si Harry. Pilit na hinahanap kung nasaan siya. Hindi ito ang kanyang mamahaling kama. Walang aircon at higit sa lahat, may tila hindi kayang-ayang amoy na sumalubong sa kanya. Napangiwi siya. Ano to? Amoy baboy. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, biglang bumukas ang pinto at sumingaw si Mira. Aba, himbing na himbing pa. Gusto mo yatang mapatalsik sa training mo ah. Napapikit si Harry at hinilot ang sentido niya. Mira, di pa ako sanay gumising ng ganito kaaga. Wala akong pakialam. Hinila ni Mira ang kumot niya. Bumangon ka na kung ayaw mong mabaon sa utang ng loob. May trabaho kang gagawin ngayon. Napabuntong hininga si Harry at napilitan ang pumangon. Pagdating sa likod ng bahay, bumungad kay Harry ang isang maliit na kulungan ng mga baboy. Tumakbo agad papalapit si Mira. Kinuha ang isang timba ng pagkain ng baboy at ibinigay sa kanya. Oh, ito. Tiningnan lang ni Harry ang laman ng timba. Ano to? Pagkain ng baboy. Napalunok siya. Mukha siyang... Huwag mong i-describe. Putol ni Mira. Basta ibigay mo sa kanila. Huminga ng malalim si Harry at dahan-dahang lumapit sa kulungan. Nang makita siya ng mga baboy, bigla silang nag-ingay at nagsiksikan sa harapan. Parang sabik na sabik. Mira. Ano? Bakit parang gusto nila akong kainin? Napahagalpak ng tawa si Mira. Hindi ikaw ang kakainin nila, gago. Ibigay mo na yung pagkain. Dahan-dahang itinapon ni Harry ang laman ng timpa at halos mabitawan niya ito nang biglang magunahan ang mga baboy sa pagkain. Tumalsik pa ang ilang piraso ng pagkain sa kanyang sapatos. Yak! Napaatras siya. Ay, ang arte! Napapailing si Mira. Harry, kung sa palagay mo, yan na ang pinakamatindi mong trabaho ngayong araw, nagkakamali ka. Napaawang ang bibig ni Harry. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti si Mira. Susunod nating gagawin? Itinuro niya ang isang timba sa tabi. Linisin ang kulungan. Nanlaki ang mata ni Harry. Ha? Oo. Tumawa si Mira. At ikaw ang gagawa niyan. Napahawak si Harry sa dibdib niya na parang natraidor ng tadhana. Mira, bilyonaryo ako. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi naman niya na kasi inilihim kay Mira ang tunay niyang pagkatao, lalo na at kilala ang kanilang apelyido. Wala naman say si Mira doon.
Napangisi si Mira at tumingkayad malapit sa mukha niya. Eddie, bumalik ka na lang sa mansyon mo. Tahimik lang si Harry pero alam nang hindi niya kayang gawin iyon. Huminga siya ng malalim at kinuha ang tabo sa tabi ng balde. Fine. Pero pag natakpakan ko yung dumi, singilin mo ako sa therapy. Natawa si Mira. Kidlock boy. Habang abala si Harry sa paglilinis ng kulungan ng baboy at pilit na hinahayaang madumihan ang mamahalin niyang sapatos, biglang lumapit ang isang batang lalaki. Mga 7 o 8 taong gulang na lang ito. May suot na butas-butas na sando at kupas na shorts. Pinanood siya ng bata na may kunot noong ekspresyon, para bang may hindi ito maintindihan. Maya-maya naglakas loob itong magsalita. Kuya, tsawa mo si Ate Mira? Napatras si Harry at buntik nang mahulog sa putik. Ha? Tumingin ang bata kay Mira na abala sa pag-aayos ng mga gulay sa isang kahon. Napataas ang kilay ni Harry. Di ko jowa si Mira. Sagot niya. Bilang nag-init ang mukha niya sa hindi malamang dahilan. Napakurap ang bata. Bakit nandito ka sa bahay nila? Napakamot si Harry sa batok. Nagtatraining lang ako rito. Training? Napaisip ang bata. Para saan? Napatingin si Harry kay Mira na tila may pakialam sa kanila pero hindi nagpapahalata. Medyo nag-iba ang itsura nito sa paningin niya. Ang bilis ng kilos niya. Ang paraan ng pagtali niya ng buhok, pati na rin ang bahagyang pawis sa noo niya. Bakit parang ang ganda niya bigla? Hoy! Natutulala ka na naman. Sigaw ni Mira nang mapansing nakatingin siya rito. Napabalikwas si Harry. Hindi may kausap lang ako. Tumingin ang bata sa kanya, tapos kay Mira, tapos bumalik sa kanya. Tumaas ang kilay at parang may nadiskubring sikreto. Kuya, sabi ng bata, namumula ka. Napatingin agad si Harry sa gilid at nagkunwaring abala sa tabo ng tubig. Mainit lang. Tumango-tango ang bata. Sabi ni nanay, pag may gusto ka raw na sa isang tao, madalas mo siyang tinitingnan ng hindi mo namamalayan. Nanigas si Harry. Kanino mo pa tinitingnan si Ate Mira? Tugtong ng bata, sabay ngiting nakakaloko. Muntik nang malaglag ang tabo sa kamay ni Harry. Wala akong gusto kay Mira. Mabilis niyang sagot. At saka bata ka pa. Saan mo natututunan yung mga ganyang bagay? Tumawa lang ang bata at tumakbo palayo. Secret! Habang papalayo ang bata, napansin ni Harry na si Mira naman ngayon ang nakatingin sa kanya. May bahagyang kunot sa noo. Ano yun? Tanong nito. Wala. Sagot niya agad. Wala lang. Napansin ni Mira ang bahagyang pamumula ng mukha niya at ngumisi. Sigurado ka? Hindi alam ni Harry kung bakit, pero bigla siyang nailang. Basta, tumigil ka na dyan, sabi niya, saka bumalik sa paglilinis ng kulungan, pilit na iniiwasan ng tingin ni Mira. Samantalang si Mira naman, nakangiti lang habang iniiling ang ulo niya. Pagkatapos ng mahabang umaga ng gawaing bahay, o sa kaso ni Harry, gawaing bukid, sa wakas ay nakaupo na siya sa harap ng bahay. Nilalasap ang malamig na hangin ng tanghali. Tahimik lang siya. Pero sa loob-loob niya, hindi pa rin niya matanggal sa isip ang sinabi ng bata kanina. Napatingin siya kay Mira na nasa di kalayuan. Abala sa pagtatalop ng kamote. Hindi naman totoo yun. Hindi, di ba? Pero naisip siya. Simula nang dumating siya rito, lagi niyang napapansin si Mira. Mula sa paraan ng pagsalita nito na parang may kakaiba, hanggang sa kilos niyang parang walang inuurungan. Hindi siya gaya ng mga babaeng nakilala niya sa syudad. Hindi siya mahinhin.
Hindi siya mahilig sa mga mamahaling gamit at higit sa lahat, hindi siya natatakot kontrahin si Harry. Napabuntong hininga siya. Harry, huwag kang mag-isip ng kalokohan ha. Nagpapahinga ka lang dito. Magpapahinga lang. Biglang lumingon si Mira at nagtagpo ang mata nila. Ano na naman? Tanong ni Mira. Nakataas ang kilay. Ano? Nagpalinga-linga si Harry. Kunwaring may tinitingnan sa ibang direksyon. Napangiwi si Mira. Kanina mo pa ako tinitingnan. May dumi ba ako sa mukha? Wala. Mabilis niyang inidigaw ang tingin. Tumayo si Mira. Hawak pa rin ang kamote at lumapit kay Harry. Sigurado ka? Bakit parang ini-interrogate mo ko? Asar niyang sagot. Ngumisi si Mira. Kasi parang may tinatago ka. Wala akong tinatago. Sagot ni Harry, pero ramdam niya ang kakaibang init sa mukha niya. Napatawa si Mira. Nako, ikaw ha. Mukhang hindi mo kayang magtago ng sekreto. Tumalikod siya at bumalik sa ginagawa. Pero naiwan si Harry na nakatulala. Iniisip kung anong ibig sabihin ng sinabi niya. At doon lang niya napansin. Bakit parang may kung anong kakaiba siyang nararamdaman tuwing napapalapit si Mira. Lumipas sa mga araw at hindi na namalayan ni Harry kung paano siya napalapit ng gusto kay Mira. Dati, iniisip lang na pansamantala lang siya sa baryo pero ngayon parang hindi na lang basta pahinga ang pakay niya. Sanay na siyang gumising na maaga para tumulong kay Mira sa mga gawain. Natuto na siyang mag-igib ng tubig, magtanim ng gulay at kahit papaano, hindi na siya sumusuka kapag nagpapakain ng baboy. Mas madalas na rin silang mag-usap, hindi na lang puro asaran, bagamat hindi naman mawawala ang pang-aasar ni Mira. Pero ang pinaka hindi niya inaasahan ay kung paano siya nagiging masaya kapag kasama si Mira. Tuwing tatawa ito sa simpleng bagay, para bang may kung anong natutunaw sa loob niya. Tuwing tinitingnan siya nito na para bang hindi siya isang bilyonaryo, kundi isang normal na tao lamang. Nararamdaman niyang gusto niyang manatili rito. At isang gabi habang nakaupo sila sa may harapan ng bahay, pareho silang tahimik na pinagmamasdan ng langit. Alam mo, hindi ko ina-expect na magtatagal ka dito, biglang sabi ni Mira. Napalingon si Harry. Bakit naman? Kasi mukha kang maarte. Natatawang sagot ni Mira. Napairap si Harry. Salamat ah. Ngumisi lang si Mira at tumingin ulit sa langit. Pero hindi ko rin inakala na matututo kang mag-adjust. Dati halos masuka-suka sa kulungan ng baboy. Ngayon kaya mo nang pumasok doon nang hindi nagrereklamo. Napahinga ng malalim si Harry at tumingin sa malayo. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun. Napatingin si Mira sa kanya. Napakunot ang noo. Pero napangiti si Harry saka siya lumingon kay Mira. Pero siguro kasi may nagtutulak sa aking manatili rito. Ha? Sino? Hindi agad sumagot si Harry. Sa halip, matagal niyang tinignan si Mira. Sa ilalim ng malamdam na ilaw ng buwan, kitang-kita niya ang bawat detalye ng mukha nito. Ang mata nitong palaging puno ng buhay. Ang labi nitong mahilig humirit. At ang kabuuan nitong tila hindi niya kayang ipaliwanag. Harry? Tanong ulit ni Mira. Napapansin na ang kakaibang tingin sa kanya. Bahagyang napangiti si Harry. Ano nga ba talaga to? Kasi sigurado siyang hindi na lang ito basta simpleng pakiramdam. Lumipas ang ilang linggo at tila naging bahagi na ng buhay baryo si Harry. Kung dati ay iniwasan siya ng mga tao dahil akala nila'y isang mayamang dayuhan lang na maliligaw at aalis rin, ngayon halos lahat ng tao sa baryo ay kilala na siya. Uy, Harry! Bilisan mo dyan! Mas mabagal ka pa sa lola kung may rayuma! Sigaw ni Mang Isko
ang matanda sa bayan na eksperto sa pagtatanim ng gulay. Napangiwi si Harry habang pinupunasan ang pawis niya. Nang isko, hindi po madaling magbungkal ng lupa ah. Kung sa syudad ka magbungkal ng kontrata, madali ba? Singit ni Aling Rosa, ang mayari ng tindahan na laging may dalang chismis. Kita mo, Mira, tinuruan mo na nga, ang bagal pa rin. Napatawa si Mira na abala sa pag-aayos ng mga pananim. Hayaan nyo yan, natututo pa lang. Napatingin si Harry kay Mira at medyo napangiti. Dati siguro ay nagreklamo na siya. Pero ngayon, tila nasasanay na siya sa ganitong klaseng buhay. Walang board meetings, walang paparazzi, at higit sa lahat, walang persang kasal na naghihintay sa kanya sa syudad. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtatanim, biglang may sumulpot na grupo ng mga bata at nagsimulang magbulungan. Ay, si Kuya Harry oh! Bulong ni Junjun, ang pinakakilala sa pagiging madaldal sa baryo. Uy, tanong mo na! Hinilang niya si Totoy na medyo mahiyain. Ano ba yun? Iritableng tanong ni Harry. Kita sa mukha niya na hindi siya sanay sa ganitong klaseng atensyon mula sa mga bata. Nagkatinginan ng mga bata bago sumigaw ng sabay-sabay. Kuya! This time ba jowa mo na si Ate Mira? Halos mabulunan si Harry sa sarili niyang laway. Ha? Napahinto si Mira sa ginagawa at napatingin sa kanila. Kita sa mukha niya ang gulat at amusement sa parehong oras. Aba! Oo nga ano, matagal-tagal na kayong nagkakasama. Baka may something na. Sabat ni Aling Rosa. Sumali agad sa pang-aasar. Ano na? Ano nang meron sa inyo? Hindi ko po jowa si Mira. Mabilis na sagot ni Harry. Halatang defensive. Sigurado ka? Tukso ni Junjun. Sumasayaw-sayaw pa habang nagtatawanan ng ibang bata. Nakikita ka namin, kuya! Sigaw ni Totoy. Kanina mo pa siya tinitingnan habang nagtatrabaho siya. Oy, di totoo yan. Sagot ni Harry. Pero pakiramdam niya ay lalo lang siyang nadidiin. Bakit ka namumula? Singit ni Mang Isko na natawa. Ay, may kulay rosas na sa mukha. Kansyaw ng isa pang bata. Nagtaas ng kilay si Mira at lumapit kay Harry. Iniipit ang tawa. Oh, Harry, namumula ka raw. Bakit? Napabuntong hininga si Harry at napailing. Anong klaseng sitwasyon to? Madalas na akong tinatanong kung jowa ko na ba si Mira. Hindi ko pa naman nililigawan, sabi ni Harry sa isipan. Baka naman kasi gusto mo talaga akong jowain. Patuloy na pang-aasar ni Mira. Napakurap si Harry. Ha? Tumaas lalo ang kilay ni Mira at bumaling sa mga bata. Oh, mga bata, tanong ninyo nga si Kuya Harry. Harry, gusto mo pa jowain si Ate Mira? Napanganga si Harry habang nagkagulo mga bata at sabay-sabay siyang tinanong. Kuya Harry, gusto mo ba si Ate Mira? Kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal ang pamumula ng mukha niya. Wala na! Checkmate! Sigaw ni Aling Rosa. Talo ka na, iho! Umiling-iling si Harry at napatayo. Tama na to. Huwag na kayong magkalat ng chismis. Habang nagtatakbo palayo ang mga bata, hindi pa rin niya maiwasan ang tingin ni Mira. May kakaibang ngiti ito sa labi, para bang isang leon na nakahanap ng bagong laruan. Hindi alam ni Harry kung matutuwa pa siya o kakabahan. Kasi sa totoo lang, bakit parang hindi na lang biro ang nararamdaman niya kay Mira? Pagkatapos ng isang araw na puno ng tukso mula sa buong baryo, hindi pa rin makatingin ng diretso si Harry kay Mira. Paano ba naman kasi, halos buong barangay na nagkakantsaw sa kanila. Habang abala si Mira sa paghihiwa ng gulay para sa hapunan, si Harry naman ay tahimik lang sa gilid. Kulwaring inaayos ang upuan pero ang totoo, sinusubukan niyang huwag mapatingin kay Mira.
Napansin ito ni Mira kaya napangiti siya ng pilyo. Oh, Harry, bakit parang ang tahimik mo ngayon? Napakuyom si Harry sa hawak niyang baso. Dapat hindi siya apektado. Dapat normal lang ito. Wala namang dahilan para magsalita ako. Sagot niya. Pilit na kalmado ang boses. Talaga lang ha? Ngumisi si Mira at humarap kay Harry. Nakapamewang. O baka naman may nahiisip ka. Napakunot ang noon ni Harry at tumingin sa malayo. Wala akong iniisip. Tumango-tango si Mira na parang hindi kumbensido. Kanina, nakita kitang nakatulala habang tinutok sa kanila. May iniisip ka ba tungkol sa atin? Napatingin bigla si Harry sa kanya. Kita ang pagkabigla sa mukha niya. Ano? Wala. Nagtatanong lang. Sagot ni Mira pero kita ang pilang ngiti niya. Napalunok si Harry. Bakit parang ang init ng paligid bigla? Bakit nga kasi hindi mo masagot ng maayos ang tanong? Napatayo bigla si Harry at kunwaring inunat ang likod niya. Alam mo, ang ganda ng hangin dito sa baryo, no? Ang sariwa. Napapikit na lang si Mira at umiling. Ang layo naman ng sagot mo, gago. Dahil hindi makaligtas si Harry sa matalas na tingin ni Mira, napabuntong hininga siya at lumapit sa mesa. Fine. Aminin ko medyo nakakailang kasi yung tukso nila. Napataas ang kilay ni Mira. At bakit naman? Kasi hindi alam ni Harry kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman niya. Hindi niya rin alam kung dapat ba siyang magpakatotoo sa sarili niya. Pero bago pa siya makasagot, may biglang sumigaw mula sa labas. Mira! Anak! May pasulubong ako para sa'yo! Napalingon si Mira at napangiti. Si tatay! Dali-dali niyang iniwan si Harry at tumakbo palabas para salubungin ang kanyang ama. Naiwan si Harry na nakatayo lang sa kusina. May kung anong kiliti sa dibdib habang pinapanood si Mira na masaya habang yakap ang kanyang ama. Napaayos siya ng upo at napangiti nang hindi namamalayan. Pero sa loob-loob niya, isang tanong ang hindi niya maalis sa isip. Mukhang nahuhulog na ako. Ayoko maging in denial pero tinamaan na ako. Ilang buwan ang lumipas, habang masaya ang lahat sa baryo, abala si Mira sa pag-aayos ng mga pinamili nilang gulay kasama ang kanyang ama. Si Harry naman ay nakatambay lang sa labas ng bahay. Pinagmamasan ng paligid. Tila nag-iisip ng malalim. Pero ang tahimik na hapon ay biglang nabulabog ng may isang mamahaling itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng bahay nila Mira. Bumaba mula rito ang isang babae. Matangkad, maputi at halatang galing sa mayamang pamilya. Naka-high heels sa gitna ng alikabok na baryo. Naka-sunglasses kahit hindi naman ganoon kasikat ang araw. At ang kanyang designer handbag ay mas mahal pa yata kaysa sa buong bahay ni Mira. Agad na bumaling si Harry sa babae at napamulagat. Beatrice? Nagtaas ng kilay ang babae at tinanggal ang sunglasses niya. How thank God, Harry! Natagpuan ka na rin. Lumapit si Mira. Halatang nagtataka. Sino siya? Tumingin si Beatrice kay Mira mula ulo hanggang paa bago ngumiti ng matamis. Pero halatang may bahid ng pagiging mapanlait. I'm Beatrice Montemayor, fiancé ni Harry. Nanlaki ang mata ni Mira. Fiancé? Napakamot sa batok si Harry. Technically, yes, pero huwag mong sabihin sa akin kinalimutan mo na, Harry. Singit ni Beatrice. Masama ang tingin. For weeks, you've been ignoring my calls. Pati calls ng daddy mo. You just disappeared. Ano bang iniisip mo? Napabuntong hininga si Harry. I needed space. Space? At dito mo naisipang magtago? Sa gitna na kung saang probinsya? Lumingalinga si Beatrice at napangwi.
Harry, halika na. Babalik na tayo sa syudad. Tama na ang drama mo. Nagtagpo ang mga mata ni Harry at Mira. Kita niya ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Mira. Tila hindi sigurado kung dapat pa siyang makialam sa usapan. Pero bago pa makapagsalita si Mira, humakbang si Harry papunta kay Beatrice at huminga ng malalim. Sorry Beatrice, pero hindi pa ako babalik. Halos malaglag ang panga ni Beatrice. Excuse me? I said, hindi pa ako uwi. Hindi makapaniwala si Beatrice. Harry, what is wrong with you? This is not like you. You're supposed to be handling business deals, not whatever this is. Inirapan niya si Mira. Nag-init ang ulo ni Harry sa tono nito. Ano bang problema mo kay Mira? Napangisi si Beatrice. Oh, so it's about her, huh? Hindi ito tungkol kay Mira. Sagot ni Harry pero halata sa boses niya na kahit siya ay nag-aalinlangan sa sinabi niya. Tumawa si Beatrice pero halatang inis. Harry, for God's sake, you're a billionaire. Do you really think babagay ka dito sa buhay na to? Magpapakahirap ka magbungkal ng lupa habang ang buong pamilya mo naghihintay sa'yo sa syudad. Nanatiling tahimik si Harry pero ramdam niya ang pag-init ng dugo niya sa sinabi ni Beatrice. Bakit? Ano bang masama sa buhay dito? Lumingon si Beatrice kay Mira na tila ba isa itong kaawa-awang nilalang. Oh, honey, I'm sure this is a lovely place for you. Pero si Harry, hindi siya para sa ganito. Napatingin si Mira kay Harry. Tila hinihintay ang magiging sagot niya. Huminga ng malalim si Harry bago nagsalita. Beatrice, di mo ako pwedeng pilitin. Dito muna ako. Harry! Halos pasigaw na sabi ni Beatrice. Your father will be furious. Napangisi si Harry. Well, that's not new. Napailing si Beatrice. Are you seriously choosing this life over your responsibilities? Tumingin si Harry kay Mira. At sa unang pagkakataon, hindi lang simpleng pagkalito ang nararamdaman niya. Parang may kung anong sigurado na siya. Binalikan niya ng tingin si Beatrice. For now, oo. Tuluyan ang napatulala si Beatrice bago siya umirap at naglakad pabalik sa sasakyan. Fine. Have it. Have it your way. Pero wag mong i-expect na may babalikan ka sa syudad. At sa isang iglap, sumakay siya sa kotse at mabilis na umalis. Naiwan ang alikabok sa kalsada. Tahimik ang buong paligid nang biglang magsalita si Mira. So, fiancé mo pala siya? Long story. Well, hindi mo siya sinundan. That's something. Yeah, that's something. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Harry na baka nga may mas mahalaga pa sa pera at negosyo. Matapos umalis ni Beatrice, nanatiling tahimik ang paligid. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang mahinang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Si Mira naman ay nakatayo pa rin sa tabi ni Harry, nakapamewang. Tila nag-iisip kung dapat ba siyang matuwa o mag-alala sa nangyari. Mira? Ano? Hindi ako magpapakasal kay Beatrice. Dahil hindi ko siya mahal. Muling natahimik si Mira. Alam niyang malaking bagay ang ginagawa ni Harry. Ang tumanggi sa isang kasal na sigurado ng planado ng pamilya nito. Pero hindi niya alam kung bakit sa loob-loob niya parang may kung anong kaba siyang nararamdaman. Kung hindi mo mahal sa Beatrice, bakit mo siya naging fiancé? Arranged marriage. Hindi ako talaga pumayag. Pero dahil sa negosyo, kailangan. Pero ngayon, ayoko na. Pero paano ka sigurado na ayaw mo na? Muling huminga ng malalim si Harry at marahang hinawakan ang kamay ni Mira. Nagulat si Mira sa ginawa nito pero hindi niya ito inalis. Dahan-dahan tiningnan niya si Harry sa mata. Kasi ikaw ang mahal ko. Anong sabi mo? Mira, mahal kita. Hindi agad nakapagsalita si Mira.
Parang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga sinabi ni Harry. Kanina lang iniisip lang niya kung ano ang magiging reaksyon niya sa pananatili nito sa baryo. Pero ngayon, eto na mismo si Harry. Inaamin sa kanya na siya ang mahal nito. Napalunok siya bago ngumiti ng pilit. Harry, seryoso ka ba? Mira, ilang buwan na akong nandito. At sa bawat araw na kasama kita, mas lalo kong naiintindihan kung bakit gusto kong manatili. Hindi lang dahil sa tahimik ang buhay dito o dahil gusto kong magpahinga sa magulong mundo ko. Gusto kong manatili dahil gusto kitang makasama. Halos mawalan ng salita si Mira. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Natutuwa ba siya? Kinakabahan? Hindi niya maintindihan. Pero bago pa siya makasagot, biglang may isang matandang babae ang dumaan at napansin ang kanilang posisyon. Aba! Ano to? Nagkaamin na ba kayo? Manang hindi ho. Ay, napakasweet yun namang dalawa. Kanina pa kayo tinutok sa ng mga tao rito tapos totoo pala. Nagulat si Mira nang makita niyang hindi na kinakabahan si Harry. Pagkus nakangiti ito. Tila walang pakialam sa sinasabi ng matanda. Sa halip masalo nitong hinigpitan na bawat hawak sa kamay ni Mira at nagkibit balikat. Paano ba yan, Manang? Mukhang totoo nga. Harry, ikaw talaga? Maagang nagising si Mira. Kinabukasan gaya ng nakagawian. Akala niya'y magiging normal lang ang araw niya. Gigising. Mag-aasikaso ng almusal. Pupunta sa palengke at magtatanim sa likod ng bahay. Pero hindi niya inaasahan ang eksenang bubugad sa kanya paglabas niya ng bahay. Nakatayo sa harap ng pintuan si Harry. Suot ang simpleng puting t-shirt at maong shorts. May hawak ng isang basket ng sariwang prutas. Good morning, Mira. Ano na namang trip mo? Maliligaw ako. Ha? Mira. Panaligan? Seryoso ko. Kung hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo para sa akin, ayos lang. Pero gusto kong patunayan na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Natulala si Mira. Hindi niya inakala na isang bilyonaryo, isang lalaking sanay sa marangyang buhay, ang magiging interesado sa panliligaw sa kanya sa ganitong paraan. Napansin niyang may mga nagmamasid sa kanila mula sa kalapit na tindahan. Mga tsismos at tsismosong nakikiramdam sa kanilang usapan. Hoy! Mira! Sigaw ni Aling Berta, ang pinakamasigasig sa chismis sa baryo. Abay, totoo nga nanliligaw si Don Harry sa'yo. Nako, Mira! Sagutin mo na yan! Sayang ang pogi at mayaman pa! Sigaw pa ng isa. Napahirap si Mira at sinamaan ng tingin ng mga ito. Nakakahiya kayo, uy! Ngunit si Harry, imbis na mahiya, mas lalo pang lumapit kay Mira. So, payag ka bang ligawan kita? Seryoso ka ba talaga? Oo naman. Anong akala mo, joke? Nakunwaring walang pakialam si Mira. Sige, pero may kondisyon. Ano yun? Dapat ka magtrabaho dito sa baryo. Hindi lang basta tambay. Kung talagang seryoso ka, ipakita mong kaya mo makisabay sa buhay dito. Deal. At mula noon, nagsimula ang opisyal na panliligaw ni Harry Castello, ang bilyonaryong naglayas na ngayon handang mag-araro, mag-igib, at magtanim. Makuha lamang ang matamis na oo ni Mira. Mainit ang sikat ng araw nang biglang bumungad ang isang mamahaling sasakyan sa harap ng bahay ni Mira. Hindi pa man ito ganap na humihinto. Bumukas na ang pinto at bumaba mula rito ang isang lalaking nasa edad 50 pataas. Suot ang mamahaling Amerikana sa kabila ng tirik na araw. Si Don Leonardo Castello, ang ama ni Harry. Muli kitang hinanap, Harry. Malamig ang tinig ng matanda habang tinitigan ng anak mula ulo hanggang paa. Halatang hindi natuwa sa kasuotan nito. Ano tong kalokohang ginagawa mo rito? Ngunit matibay ang paninindigan ni Harry. Ayaw na niyang bumalik sa isang buhay na puno ng trabaho at kawalan ng kalayaan. Sa probinsya, natagpuan niya ang simpleng buhay na kanyang hinahanap.
pati na rin ang babaeng mahal niya, si Mira. Hindi ito matanggap ni Don Leonardo at sinubukan niyang supili ng desisyon ng anak. Ngunit buo na ang loob ni Harry na manatili. Sa harap ng pamilya ni Mira, ipinaliwanag ni Harry ang tunay ng dahilan. Mula pagkabata, hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong pumili para sa sarili niya. Sa probinsya, natutunan niyang may higit pang halaga ang kasiyahan kaysa sa yaman. Sa huli bagaman hindi ganap na aprobado, unti-unting natanggap ni Don Leonardo ang desisyon ng anak. Bago umalis, nagbigay pa siya ng babala kay Mira. Ngunit mabilis itong sinagot ng dalaga na tila nagbigay sa matanda ng bagong pananaw. Sa unang pagkakataon, napangiti ito. At sa kabila ng pangamba, alam nilang ito na ang simula ng tunay na kalayaan ni Harry. Hindi naging madali ang kanyang panunuyo dahil bagamat may damdamin din ng dalaga para sa kanya, hindi ito agad bumigay. Upang patunayan ang kanyang pagmamahal, nagpakasipag si Harry sa gawaing bukid. Kahit hindi sanay, isang umaga nadatnan ni Mira si Harry na pawisan at putikan habang naglilinis ng bakuran. "Ano bang ginagawa mo?" Natatawang tanong ni Mira. "Manliligaw ba ako, di ba? Kailangan kong ipakita na kaya ko mabuhay rito." Nang tuluyan nilang matanggap ang isa't isa, dinala ni Harry si Mira sa Maynila upang ipakilala sa kanyang pamilya. Subalit, hindi siya tinanggap ng maayos, lalo ng kanyang ina at dating fiancé sa harap ng pangungutya, nanindigan si Harry. "Harry, iiwan mo ang lahat ng ito para sa kanya?" Tanong ng kanyang ina, nakataas ang kilay. Hinawakan ni Harry ang kamay ni Mira. "Ma'am, mas pipiliin ko ang buhay na simple at masaya kasama si Mira kaysa sa marangyang buhay na walang tunay na kalayaan." Pagkamat hindi agad tinanggap ng kanyang pamilya ang kanyang desisyon, nakita ng kanyang ama ang kanyang paninindigan. Alam nilang mahaba pa ang laban. Ngunit magkahawak kamay sina Harry at Mira, handang ipaglaban ang kanilang pagmamahal. Matapos ang matinding pagsubok, sa wakas ay tinanggap ng pamilya ni Harry ang kanyang desisyon. Pagamat hindi lubos na nauunawaan ni Don Leonardo kung bakit pinili ng anak ang simpleng buhay sa probinsya, hindi na niya ito pinagilan. "Kung talagang mahal mo siya, sino ba naman kami para hadlangan ka?" sabi ng matanda. Kahit talatang may paganinlangan pa rin, tinanggap din ni Doña Olivia ang desisyon ni Harry. Habang papalis sila, lumapit si Cassandra kay Mira at pabirong binulungan. "Swerte mo, Miss Probinsyana." Bago umalis, sa sandaling iyon, napagtanto ni Harry at Mira na tuluyan na silang malaya sa anumang humahadlang sa kanilang pagmamahalan. Habang lumilipas ang panahon, naging mas magaan ang buhay ni Mira at Harry. 1 taon matapos ang kanilang pagsubok, unti-unting naging malapit si Mira at Cassandra. Kahit pa noong una ay tila hindi sila magkasundo, sa isang pagkakataon, nag-usap sila tungkol sa buhay at kalayaan sa sariling desisyon. "Medyo naiingit ako sa'yo," inamin ni Cassandra. "Nagawa mong sandin ang puso mo." Ngumiti si Mira at hinawakan ang kamay niya. "Hindi pa huli ang lahat para gawin mo rin yun." At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbunga ang kanilang dating iringan ng isang matibay na pagkakaibigan. Ngunit habang nagiging malapit si Cassandra kay Mira, hindi niya napansing nagkakaroon din siya ng kakaibang damdamin para sa nakababatang kapatid nito, si Clark. "Uy, Cass!" Tukso ni Mira habang naglalakad sila sa mall. "Parang may gusto ka sa kapatid ko ah." Napa-atres si Cassandra. "Ha? Anong pinagsasabi mo?" Pero nang mapatingin siya kay Clark, na biglang ngumiti at kumidlat sa kanya, hindi niya mapigilang mamula. Sa sandaling iyon napagtanto niyang maaaring isang bagong kabanata naman na magbukas. Hindi lang para kay Mira at Harry, kundi pati na rin para sa kanyang sariling puso. Sa loob ng 2 taon, maraming nagbago sa buhay ni Harry at Mira. Nanatili sila sa probinsya kung saan nagtayo si Harry ng maliit ngunit matagumpay na negosyo. Isang farm-to-table restaurant na gumagamit ng mga produkto
mula sa lokal na magsasaka. Samantala si Mira ay nagpatuloy sa kanyang simpleng buhay. Pero ngayon, mas abala na siya bilang may bahay ng isang dating bilyonaryo na mas piniling mamuhay ng simple. At ngayon, dumating na ang pinakahihintay nilang araw, ang kanilang kasal. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, sa gitna ng isang malaparaisong tanawin ng mga palayan at bundok, nagtipon ang pamilya at mga kaibigan ni Hari at Mira para sa kanilang kasal. Simple lang ang setup. Mga kahoy na bangko para sa mga bisita, puting kortina na nakasabit sa mga sanga na puno, at isang mahabang aisle na natatakpan ng puting petals. Nakatayo si Hari sa harapan. Suot ang isang puting barong at itim na slacks. Hindi siya sanay sa ganitong kasuotan, pero para kay Mira, wala siyang reklamo. Habang tumutunog ang musika, lumabas na si Mira mula sa maliit na bahay na malapit sa lugar. Suot niya ang isang napakagandang white lace dress na gawa ng isang lokal na designer. Simple, pero elegante tulad niya. Napangiti si Hari nang makita siya. Shit! Bulong ni Hari sa sarili. Napakaganda niya. Natawa si Adrian na nasa tabi niya bilang best man. Mukhang wala lang atrasan to, kuya. Ngumiti si Hari. Matagal nang walang atrasan. Habang naglalakad si Mira papunta kay Hari, hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi niya akalain na ang lalaking una niyang tinawag na penguin ay siya palang lalaking mamahalin niya habang buhay. Pagdating niya sa harapan, hinawakan agad ni Hari ang kanyang kamay. Handa ka na ba? Matagal na. Nagkatitigan sila at saka kapwang ngumiti hanggang sa magsimula ang seremonya. Hari Castelo, tinatanggap mo ba si Mira? Panaligan bilang iyong asawa sa harap ng Diyos, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya habang buhay? Opo, Father. Sobra. Napatawa mga bisita. Mira Panaligan, tinatanggap mo ba si Hari Castelo bilang iyong asawa sa harap ng Diyos, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya habang buhay? Basta ba hindi mo ko tatawaging Mrs. Penguin sa harap ng madla? Oo. Natawa ang lahat, pati na rin si Hari. Pangako. Ipinapayag ko kayo mag-asawa, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Dahan-dahang inilapit ni Hari ang kanyang mukha kay Mira at hinalikan siya sa labi. Ang mga bisita ay nagpalakpakan, nagtawanan at nag-cheer. Cassandra at Adrian na ngayon ay opisyal ng magkasintahan, ay malakas na pumalakpak at nagtuksuhan. At sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin sa probinsya, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi bilang isang bilyonaryo at isang simpleng babae, kundi bilang mag-asawang handang harapin ang kahit anong pagsubok na magkasama. Wakas!